Amen. You see the sweet sound your hand and lead your righteousness to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go through it all. You see through the seasons, bring your hand and lead your righteousness in to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm
You never let me go through it all. Amen. So I know He loves watching over each tree, and knows His creation forever with so I know He loves numbers the stars, and our years and our smiles. He knows every sorrow, and He knows every child. And when I see sunrise, or birds are flowing, I know my Father loves me, and my heart sings. I know my Father loves me, and my heart Amen. I know my Father loves me. Amen. Tayo natin tumayo. 1 Peter chapter 3, verse 7. 1 Peter chapter 3, verse 7. Now let's be reminded, mga kapatid, na sa araw itong mga binatang ito ay magkakasawa. Ang mga dalaga ito magkakasawa. Na gaya ng nangyari sa amin mga adult na magulang ninyo. And lalo na kayong mga magiging couple in the coming years. Huwag niyo kalimutan ng Diyos pa rin ang pinaka-importante sa lahat. Na ngayon pa lang, masanay na kayo na mabuhay na ang Diyos ang sentro ng lahat ng bagay. Huwag niyo hayaan na kayo ay lumayo sa Panginoon. Ang garansya na kayo magiging maayos in the next 10 years, eh yung anong gagawin nyo ngayon sa inyong buhay.
So tulungan tayo ng Panginoong Diyos na yung ministry meron tayo ay mapangawakan nyo hanggang sa takdang panahon na kayo lumagay sa buhay may asawa. 1 Peter 3:7 sa inyong mga Bible. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. Amen? Begin. Hindi naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama na inyong asawa ayon sa pagkakilala, napakundanganan ng babae na gaya ng marupok. Sa sidlan, yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan. Upang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Pagpalain ng Diyos sa masalangit ng kanyang salita, mapo na tayo. Salamat po, ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumahatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. My family, my ministry. Yung pamilya nyo, ministry nyo. Ano po ba yung ministry? Ito yung bagay na pinaglilingkuran nyo, ginagalawan ninyo, buhay ninyo sa Panginoon. So bilang mga Kristiyano, whatever you do, whether you drink or eat, do all for the glory of God. Lahat ng ginagawa nyo dahil meron kayong ministry, gawain na pinagkatiwala siya ng Diyos. Pinagkatiwala ka ng Diyos bilang mag-estudyante, bilang magsasaka, bilang magulang, bilang tendero, bilang office worker, sundalo, whatever. So God put you in that place, mabuhay kang ayos sa kanyang kalooban, that is your ministry. And the ministry where you belong, kasama niyang pamilya ninyo. So, kailangan tayo mga Kristiyano mabuhay, kasama ating pamilya, naglilingkod sa Diyos, lahat ng ginagawa natin, sinasabi, we behave ayon sa kanyang kasulatan. Amen? So, ang iyong buhay, mula ng iyong Kristiyano, ay umiikot na sa ministry o paglilingkod natin sa Panginoon, kasama ang pamilya. So what God says about men, women, home, families, iba sa tawag ng salibutan, iba sa pananaw ng mundo. Sa mundo, paglinggo, lakwatsaan, gimikan, family day, kung saan sa pupunta, isa nga naghaman ng suntukan kung kanino, nag-i-excuse na lang niya, family day kasi namin, kaya hindi ko siya harapin. Sunday, pag Kristiyano ka, church day. Amen? Sunday is the Lord's day. So, iba yung pananaw ng sanglibutan sa pananaw ng Panginoong Diyos. At pagka tayo ay naging Kristiyano na, lahat ng kilos natin dapat nakaayon sa kasulatan. At pinaka-safe na lugar ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Huwag sana tayo mabuhay na pagkatas na ilang taon na nasa church ka, nakikinig sa salita ng Diyos, tapos pag kayo pinagpara ng Panginoon, wala ka na, nagsikap ka na kung saan-saan, mapuntang lugar hanggang sa pinagpasasaan ka ng kaaway, sugatan ka na, naghihingalo ka, saka ka babalik sa Panginoon. Sana'y hindi ganun na mangyari. But sadly, it's happening all over the world. Mga Kristiyano, nagsimulang maayos sa Panginoon, umawit sa Panginoon. Nung sumikat, iniwan ng pag-awit sa Panginoon, naging singer sa sanglibutan, naging lingkod ng sanglibutan, ibinigay ang buhay sa sanglibutan, naglingkod kay Satanas. May mga Kristiyano noon na nag-uumpos pa mga kantang papuri sa Diyos. Finally, nung sila sumikat, nagsabi sila, mula ngayon hindi na ako Kristiyano. Mula ngayon hindi na ako anak ng Diyos. Sila nag-declare na hindi sila anak ng Diyos. Sabi ko, kaya mo nagawa yun kasi in the first place, hindi ka talaga naging tunay na anak ng Diyos. Pag ikaw yung naging Kristiyano ngayon, wika mo, at banda uli, sabi mo, hindi ako Kristiyano. Hindi ka talaga naging tunay na Kristiyano. Meron ako nakita, Baptist pastor siya, nagtetestimony siya sa mga Sabadista. Sabi niya, nung mabasa ko ang Wikipedia, nalaman ko ang dokumento na ganito-ganito. Sabi ko, kundi ba naman din isang dangal kalating bugok, nabasa mo lang Wikipedia na wala ka sa gawain, hindi ka talaga Kristiyano. Wikipedia? Nabasa mo sa Biblia, napatunayan daw niya na hindi tama ang pagsamba ng Sunday. Sabi ko, saan mo nabasa yun sa Biblia? Ang sabi ng Panginoon, first day of the week, nagtitipon sila, and that Sunday. Tapos nabasa mo sa Wikipedia, hindi mo ang pagiging Baptist pastor. Sabi ko, hindi ka talaga tunay.
Peggy ka! Sabi ko siya nabigay sa akin, malaman ko ng pangalan yan at napunta ng Bulacan. Sasabihin ko siya, eto Biblia ba sa'yo mo, wag Wikipedia. Isa pang stupido nakilala kong pastor. Wala rin sa Biblia 3 persona. Sabi ko, paano mo nalaman? Nabasa rin sa internet. Dapat sinasampal ng Biblia yung mga yan eh. Kung ano kasi pinagbabasa ninyo, kung ano pinag-iintindi ninyo, dapat Biblia binabasa. Amen? Para hindi ka nadadaya. Kung tunay kang Baptist, hindi ka alis dyan. At ikaw ay Baptist, naging Sabatista ka, naging Iglesia ka, hindi ka tunay na Baptist. Dahil ang tunay na Baptist, ninindigan sa aral. Matino pag-iisip. Ira nabasa mo ng Wikipedia, hindi mo, sabi ko, kung di ka man talagang sandangal at kalahating retarded ka. Hey, church! Dapat alam niyo kung anong talata na napapatuloy si Kristo Diyos. Amen? Dapat meron kayo ng talata. Dapat pag tinanong kayo, anong patayin mo? Bakit ka naging Kristiyano? Dapat alam mo sagutin yon. Dapat pag tinanong sa liputan, anong patuloy mo na? Bakit sa tamang church? Dapat may alam kayo sasagot. Hindi yung nakabigyan kayo ng salita ng kung sinong artista, nabasa yung artikulo, na daya na kagad nagpalit na ng religion. Sabagay sa akin, pagka nagpalit ka ng religion mo mula sa pagiging tama, hindi ka talaga tunay na Kristiyano. The ministry you are in belongs to God. Pag yung gawa natin sa Panginoon, pinapahalaga natin, iingatan kayo ng Diyos. Pero pag binabaliwala ito, wala ka nang magawa, kaya ka na sa church, magkalimutan na tayo, hindi ka tatagal sa gawain ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, hindi iniabandona, hindi iniiwanan ang aral ng Biblia. Yan, lalo sa Panginoon, lalo sa church. Pero ang tunay na Kristiyano, babalik at babalik sa Panginoon. Hindi iwanan ang aral. Yes, mga Kristiyano ko alam na dati mo tatapat. Ngayon, nakikita mo, wala sa church. At nakakayaman, nakikita, nagiinuman sa Facebook. Nakakayaman. Pero I pray na isang araw, magbalik loob sila sa Panginoon. As if Satan is trying to aim his weapon, lahat nakaumang sa atin para masakin ang ating pamilya. Mga kapatid, ang ating gobyerno, hindi nila kayang ipuwersa, ipilit ang kanilang mga sariling kagustuhan. Bagamat may mga batas tayo na ipinasa nila na nagpapapayag ng mga bagay na hindi ayon sa Biblia. They cannot force people to think ng ganung bagay. Pero masakit nito mga kapatid. They could weaken. Pwede lang pahinain ang paninindigan ninyo. Kaya nilang dayain at pawalang bisa ang inyong tibay sa Panginoon. Kaya huwag kayong babago. Amen? Ang Diyos hindi nagbabago, huwag kayong babago. May mga batas, panukala, para maging mas matinuro tayo mga tao. Mga kapatid, pag hindi ko ayon sa Biblia, they are just creating another devil sa ating pagiging mga tao, mamamayan. Tandaan niyo, lahat ng anger or deception, lahat ng manipulation na nangyayari sa paligid natin ay may kagagawa ng diablo para tayo malayo sa Diyos. Saglit lang ito mga kapatid. Satan is behind all of the sin at masamang behavior ng tao. Ang ating depensa, tandaan nyo, keep the Savior at the core of your family. Paratilin nyo si Kristo ang sentro nating buhay. Hindi siya dapat silent observer. Si Kristo dapat ang driver na ating buhay. Amen? Siya dapat ang sinusunod natin. 1 Peter 3:7. Balikan natin ang sinabi ng Bible. Gayun din naman kayo mga lalaki. Pangunahing utos ng Diyos sa mga lalaki. Lalo na may mga asawa. Magsipamahid kayong kasama inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ng babae, ingatan, huwag bugbugin, huwag sasaktan, huwag mamaltratuhin ang pamilya, ang lahat. Huwag mapigilan ang ating panalangin. Pag tayo sumunod sa patakaran ng Diyos na yan, pinanatil natin ang kaligtasan, ang tagapagligtas sa ating pamilya. Hindi tayo mapapahamak. May isang nagsabi, pakinggan niyo ha, sa unang taon daw ng pagsasama ng mag-asawa, kinasal, then first year, you will hear the man speaks. Nasalita yung lalaki. At yung babae na asawa, dahil nagmamana sila, nakikinig siya. Ang gandang tingnan. Second year, the woman speaks.
and the husband listen. Iba na nagiging dating. Nagiging dominante na yung babae. Sa third year, dalawa na sila nagbabangayan. Sa unang taon, nakikinig babae. Pangalang taon, lalaki naman nakikinig. Pangatlong taon, nagbabangayan sila. Sino nakikinig? Kapitbahay. Nakikinig na sila sa away ng mag-asawa. Sabi ni isa, sa mga bagong kasal, dalawang ring na dapat itatanda natin. Ano yung una? Wedding ring at suffering. Isang lola, habang nagaganchunchilyo, inaalagaan yung apo niya na ang tatay ay pulis. 5 taon yung lalaki na bata. Naglalaro siya ng kasal-kasalan. Inalagay yung dalawang teddy bear. At nag-akto siyang nagkakasal. Eh, pulis yung tatay. Dadinig ng lola. Sabi ng apo niya, "Now, I'm going to marry you. You have the right to remain silent, and everything you say will be used against you in the court of law. You may now kiss the bride." Ibang klase. Mga kapatid, kung si Kristo nasa gitna ng ating tahanan, kung si Kristo ang hindi lamang silent listener o silent observer, siya mismo ang nagpapatakbo ng ating buhay, we would become, tayo mga tatay, the knight in shining armor. Amen? Mas magiging tama sa atin ang maging rescuer, tagapag-ingat ng ating pamilya. Pero alam nyo, sa tuwing ang titingnan, ang tingin ba ng ating asawa sa atin, generally, do they look at us na tila knight in shining armor? Sabi ni isang babae, sadly, my husband is a knight in shining armor, but he wears aluminum foil. Walang paninindigan. Naaya lang ng barkada, sama na. Walang inintinding pamilya. Inubos ang oras sa barkada. Inubos ang oras sa kawalan. Pag umuwi, walang pagkain, nang bubugbog pa. Nakakulungkot to. Nakita ko sa TV, binugbog yan, pinagtatadyakan niya kaya asawang babae, na nakita niya may isinusot na pilikmata. Yung palang pilikmata, isinusot, inialis. Ganda-ganda yung lalaki dahil bumili ka naman ng bago. Sabi ng asawa, binigay lang sa akin to. Tapos binugbog niya asawa niya. Pinagbubugbog. Ngayon, nagiging takbuhan tuloy. Pagka hindi ka nagtinuka, ipapatulpo ka. Lagi na uwi doon sa sumbungan ng bayan. Nakakulungkot ang mga kapatid na ayon sa isang bansa, 2/3 na lahat na ipinail na case na divorce, 2/3 ang nag-file babae. Tila ang mga babaeng ito ay wala ng kasiyahan sa buhay. Wala silang kaligayahan na dama. Sinabi nila, we have experienced mental cruelty. Sabi na isa, lagi ako nasasaktan. I feel alone. I feel abandoned. My husband is no longer my friend. Lagi siyang walang oras sa amin ng anak niya. When he hurts my feelings, hindi siya nag-apologize. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko na siya kilala. Natulad ng dati. My husband has become a stranger to me. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala siya interes. Ano yung sabi ng mga eksperto? May mga asawa talaga na totoo lang, hindi Kristiyano, indifferent. They fail to communicate. May mga asawa talagang pabaya, mapang-abuso, mandaraya, mabisyo, mandurugas. Total opposite ng knight in shining armor na sinasabi ng kasaysayan. Nando doon, humaharap sa breathing dragon, defending the kingdom from the enemy. Pero ano yan, di lang po mga lalaki gumagawa nun. Minsan mga bruskong babae din. Na mga lalaki binubugbog din ang asawa nilang babae. Nangyayari po yan. So if we are to be our wife's knight in shining armor, mga lalaki na Kristiyano, prepare to have a rescue mission. Save your family. Kung di mo kayo may asawa pa, save your family. Kayo na Kristiyano, dalhin niyo sa Panginoon ang pamilya ninyo. Akain sila. Prepare to go to war laban kay Satanas. Again, sabi sa 1 Peter 3:7, ganyan din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ninyong mga asawa.
And the Bible tells us na mga asawa, tayo mga may asawang lalaki, how you treat the wife. Again, kung gusto mong tratuhin kang hari ng iyong asawa, tratuhin mo siyang reyna. At kung gusto mong tratuhin kanyang reyna, tratuhin mo naman siyang hari. Eh wala, minsan may mga lalaki na kung utos-utosan ng asawa, kayo na lang eh. Ay, gusto mo to. Parang utusan ng bayan. Our role. Tignan niyo sabi ni Peter, iba ho ang katawan ng lalaki at ng babae. Magkaiba. At sinabi ng Bible, sabi ni Peter, ang babae is a weaker vessel. Hindi siya weaker mentally, no, hindi siya weaker morally or spiritually. Sinasabi lang ni Peter, ang babae ay weaker physically. Talagang mahina ang katawan ng babae kumpara sa lalaki. Pero a woman can outlive a man by 4 years. Mas malakas ang lalaki physically. At mas makapal daw ang bungo. Kaya matigas sa ulo siguro. Pero alam nyo, ang kagalingan sa mga babae, sabi na nakapag-aral, walang lalaki, left brain ang gumagana madalas. Ang babae, parehas, left and right brain. Kaya madali siya makapaggawa ng multitasking. Salamat sa Diyos. Amen, ladies. So, medyo malakas nga lalaki, pero mas smart raw ang babae. But it doesn't mean mas inferior kami sa inyo. Ang sasabi lang, yun ang totoo. Stronger yung husband sa wife. Pero meron tayong dapat gampanan. We have the role to do bilang mga likod ng Diyos. Not only role, responsibility. Sandali ito. Balik tayo sa 1 Peter 3:7. Sabi ng Bible, magsipamay kayong kasama na inyong asawa ayon sa pagkakilala. Okay? Ito ibig sabihin yan. Unawain mo lalaki ang iyong asawa. Talagang wala kang choice. Unawain niyo sila. Kayo mga binata talaga, unawain niyo magulang niyo. Unawain niyo mga kasama niyo sa bahay. Matuto kayong umunawa. Matuto kayong makibagay. Matuto tayong magpatahimik ng paligid. Hindi tayo ang dahilan ng kaguluhan. May kosa po ba ako? Hindi tayo ang dahilan ng pagkakaaway-away. Let's be peacemaker in our home. Ito, biro lang ha. Nabasa ko to eh. Isang lalaki, nangungusumi siya sa asawa niya. Lakad siya sa Boracay, sa Dalampasigan. Habang naglalakad siya, sipa-sipa siya. Uy! Nakita niya, uy, lampara to ah. Lampara. Kinuskos niya. Sabi niya, ay sa kasaysayan ng aking nalaraan, merong genie dito. Ginawa niya, pinunasan at hinimas-himas. At biglang mabas na napakalaking usok. Nagulat siya. Totoo nga, biro lang to ha. Totoo nga palang kasaysayan. Sabi ng genie, puti na lang, nakalabas ako. Tagal-tagal, libo-libong taon na. O sige, isang wish na nga ha. Sir, sabi ng genie, Sir, ano pangalan mo? Sir, Pedro. O, Sir Pedro, mahinang klase ko ha, na genie ha. Pasensya ka na nawawala ang power ko. Ikaw kaya makulong dyan. So nawawala ang power ko ng marami ha. So, request na isa. Dito dapat tatlo. Hindi. Take yun. Isa lang talaga, isa. Sige. Isa na mamusumik yata, Sir Pedro ha. Kung mamusumik sa asawa ko, away-away kami lagi. Ano gusto mong gawin ko sa'yo? Dali mo ko sa Hawaii. Sandali nga, sir. Tagdag mo na. Kaya lang, huwag yung teleport. Ayoko nun. Gusto ko nakikita yung dadaanan ko. Ito sasakay ko sa aeroplano. Hindi. Takot ako sa aeroplano. Sabar ko na lang. Hindi, ayoko. Takot ako eh. Nahilingin mo, sir. Ikaw mo ko ng tulay. Mula dito, pupunta ron. Kamot yung ulo ni Genie. Hapos sa ngayong balbas. Sir naman, hindi kaya ng powers ko yun. Hindi mo kaya. Nalig mo lang tuloy mula hanggang doon. At gusto ko, matibay ha. Ako sir, hindi ko kaya sir. Wala akong powers, kulang eh. Marami ba? O sige, ganito lang.
Kaya ako pupunta sa Hawaii, ito talaga dahilan. Tatakasan ko yung babae doon sa bahay namin. Nangungusume ko eh. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali. Talaga, hindi ko talaga maintindihan. Sumasakatulo ko araw-araw. Talaga naman, talaga. So yung mga problema mo, sir? O ano kailangan mo? Sige, then mahal ko yun, bigyan mo ko ng kakayahan, maintindihan siya. Okay? Naku na, tahimik yung Jenny. Iiling-iling siya. Sa ano ka mo? Bibigyan natin ng kapangyarihan, maintindihan mo yung asawa mo. Kamot siya na ulo. Sir, balik tayo sa tulay. Ilang lane ba gusto mo? Ilang lane? Malaki. Kahit na magkakanda, hirap-hirap akong maggumawa. Gagawa na lang tayo ng tulay. Biro lang naman yan. Minsan pati lalaki parang may monthly sickness eh. Hindi maintindihan ng kilos. May magandang tao eh. Bilang bugnutin, wala sa lugar. Hindi lang babae bugnutin, minsan pati lalaki. Minsan tayo mga anak, gayon tayo eh, di ba? Pag uno sa bahay, wala lang merienda na kahandaro, nagdadabog tayo. Di ba? Kulang lang yung baon ninyo, hindi na kayo papasok. Hindi lang gusto nyo, hindi na kayo madaling kausap. Nagkukulong kayo sa kwarto. Dadabog kayo. Di na hindi na, mga magulang nyo. Kung ano pinagdaanan maghapon. Hindi yan kung ano pinagdaanan nila sa maghapon, sa trabaho. Tapos dadat lang kayo na hindi man na kayo nagmamano. Hindi man na kayo nag-alok ng kape. Hindi wala man na sinayang sa bahay. Tambak ang hugas niya sa lababo. Ang kalat sa paligid. Lumibos ang mga oras. Ang karap mo, cellphone. Hindi, sasabihin mo sa akin, magulang, ako, Kristiyano ka? Hindi ko makita malinis ang bahay na dinatan mo. Responsibility. Matutuloy, manawa. May mga bagay na kailangan ng ating asawa, ng ating marsubuhay, ng ating mga anak. Tulungan natin silang huwag nagbubuntong hininga, huwag naglalabas ng mga sama ng kalooban sa FB, at mga kapatid, huwag niyong gamitin ng social media para ilabas ang lahat ng mga sama ng kalooban niyo ron. 1 Corinthians 7.3. Ano sabi ng Bible sa mga lalaki? 1 Corinthians 7.3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sakay na narapat. Ganyan naman ang babae sa asawa. Let's have give and take. Hindi masaya ka lang pag meron ka ng nabigyan ka ng kape o masaya ka lang meron kang tinanggap. Give and take. Higit sa lahat, lalaki, responsibilidad, ang pangunahan sa panampalataya ating pamilya. So, kung may mga bagay na dapat pag-usapan, ipag-pray mabuti. Relationship, pangatlong bagay, hindi lamang role, hindi lamang ating responsibility, ating relationship. Tini po sa verse 7, kailangan maging maayos ka sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Sa verse 7, ano sabi ng Bible? 1 Peter chapter 3, verse 7. Listen. Okay, sa may bandang huli. Maging maunawain ka, matutukan gawin ang dapat mong gawin. Ano sabi ng Bible? Upang ang inyong panalangin ay huwag mapigilan. Amen? Meron kayong prayer request. Young people, adult, bati-bata, meron tayong prayer request. Gusto yung matugunan sa panalangin ninyo sa Diyos? Maging maunawain kayo. Gawin yung dapat niyong gawin. Pagaanin yung buhay ng kapwa ninyo sa pamilya. Huwag tayo maging pabigat. Magpagaan tayo ng buhay. Hindi natin kukonsinti ng ang masama. Ano niyo ibig sabihin? Pag lahat ng bagay na gawa nyo, sabi ng Bible, ang panalangin nyo, hindi mapipigilan. Isang lalaki, nangungusumi na naman siya sa kanyang asawa. Kaya naman nangungusumi siya kasi sinisita siya. Wala ka nang ginawa, uminom, magbisyo, sugal, mag-basketball. Pag wala ka nang ginawa, laro ka na, nagbabasketball ka para kang binata. Wala ka nang ginawa, kundi puro ganyan. Bisyo, inom, alak, sugal, laro. Hindi ka magbago. Nakukulil natin ganyan, umalis siya. Dito siya sa kanyang asawa, hindi naman niya masapok.
Ibang bira, ikaw na gumamamali, maharap ko pa. Lakad siya sa may bayan. Nakita niya, isang pulubi. Medyo magandang makatawan, pero hirap-hirap, gutom na gutom. Ano kailangan mo? Baka kung mayroon kayong konting bara dyan, nagugutom na po ako. Sige, liga. Ito, 100 ha. Ang laki naman niya, sir. Hindi, gagawin na 200. Sige po, salamat. Sandali, tingnan mo na. Bibigay ko siya ito sa isang kondisyon. Ibili mo ng sigarilyo. Sir, hindi ako may sigarilyo. Masama sa katawan yun eh. Bili mo ng ng markademonyo. Bili ka ng alak. Sir, lalong hindi ako umiinom na alak. Masama nga yun eh. Pagkain na kailangan ko eh. Sige, huwag na lang. Paano na sir pera? Hindi. Bibigay ko siya itong 200. Itaya mo rin sa beto-beto. Doon. Sa pula-puti, itaya mo. Sir, hindi po pwede. Masama ba ang sugal? Ano ba yun? Huweteng. Tama ba huweteng? Masama ho yun. Ano ba? Ayaw mo, hindi. Walang sugal, walang kang bisyo, walang... Ano ka ganda lang? Di ba ito sa 200, sumama ka sa bahay namin? Nakakaya naman sir, doon ka na kumain. Napakadumi ko sir, gusto ko siya ako marami. Ang bawa ko. Hindi! Walang yan. Bakit naman sir? Ipapakita ko sa asawa ko kung ano nangyayari pag walang bisyo. Mali, no? Amen? Nauna ko yung ibig sabihin? Hindi ko mo, naghihirap, gusgusin, marumi, dahil walang bisyo. Nag-aat na siya ng damay. Well, in reality, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, tayo mga husbands, tayo mga lalaki, you should be the knight, the shining armor, willing to support and protect your family, your wife, your children, love them, and always be ready to have a rescue mission. Sapagkat ang ating pamilya, laging inuumangan ng dyablo at gustong wasakin. Panorin po niyo sandali itong ating video. Then we will pray. So let's pray.